from among the others Israelites, and make them ceremonially clean. To purify them, to this, sprinkle the water of cleansing on them, then have them shave their whole bodies and wash their clothes, and so purify themselves. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ibukod mo ang mga Levita at linisin ayon sa kautusan. Wisikan mo sila ng tubig na panlinis ng kasalanan, paahitan ang buo nilang katawan at palabahan ang kanilang kasuotan. Ang address po ng pagsasabi ni Yahweh, pagsasabi ni El Shaddai kay Moises, ay sa mga Levita. At ang Levita, mga kapatid ng panahong iyon, sila po yung worshippers ng Panginoon. Amen. Kung titignan nyo ang 12 lipi ng Israel, ang lipi lamang ni Levi, ang hindi po binigyan ng lupain, hindi po sila pinagsaka, at walang ipinasok sa lipi ni Levi na maging military ng bayan ng Israel, sapagkat ang purpose po dito sa liping ito ay gamitin sa pagsamba, worshippers. At kung titingnan nyo ng panahon na labanan ng bayang Israel, hindi naman pinauuna ng Diyos lagi sundalo. Nung pasukin ang lugar ng Jericho, ibagsak ang wall para pasukin ang lugar ng Kanaan. Ang pinauna po ni Yahweh, mga manunugtog, ang pinauna ng Diyos, mga mananamba sa Kanya. At kung titignan po ninyo, for almost 40 years sa lugar ng wilderness, halos hindi naman sinasabi ng Biblia na lubusang tinuruan ang bayan ng Diyos na umawak ng sandata. Tinuruan po sila ng Diyos for almost 40 years na isaayos ang kanilang mga puso. Kasi kahit may hawak ng sibat, may hawak ang pana, may hawak ang palakol, kung hindi naman ayos ang iyong puso, hindi ka pa rin magtatagumpay sa laban ng iyong pinasok. Amen. Ganyan din po naman ang mga instrument. Kahit hawak mo ang gitara, kahit maganda ang microphone natin, kahit magandang sound system natin, kung hindi po ayos, maganda ang puso natin, hindi rin magiging magandang lahat ng bagay. Amen. Kaya dito po, mga kapatid, tinuturuan tayo ng Diyos, tinuturuan din ang bayang Israel, lalo po yung mga Levites. Kaya, nice kong i-share sa inyo yung biblical qualification ng appointed and anointed worshipers ng Panginoon. Minsan, madalas natin pag-usapan yung salitang anointed and appointed. Actually, ang kailangan po natin ng appointment para tayo i-anoint ng Diyos. May mga tao nagsasabing, kahit po ang mga preachers sa Manila, mayroon po kaming oras na sinusunod, 6 to 9. 6 to 9. Ako po ay mahawak ng isang lalawigan, like galing ako ng Bulacan, na meron po akong 44 preachers na hawak. Masyado po akong mahigpit lalo na sa time ng preaching. Pero may mga preachers na, halimbawa, sinabi ng oras ng pasok mo ay 7:30 to 9. Yung iba 8 to 9. Yung iba po lumalakpas ng 9:30. Ganito. Pag sinabi na ng coordinator, nilagyan na note, Brad, overtime ka na, sasabihin pa sa coordinator ay ganito, leading sa akin ito ng Espiritu ng Diyos eh. Hindi ganon. Pag nakarating po yun sa akin, simple lang ang sagot ko. Kung leading kayo ng Espiritu ng Diyos, ako naman ay nagsususpende ng nililid ng Espiritu ng Diyos. Saan ka nakakitang ililid ka ng Espiritu ng Diyos para sumuway sa napagkasunduan, di ba? At yun po ay bigay sa akin ng servant leader. Kaya nung unang dating ko rito, meron akong konting culture shock eh. Kasi dumating ako dito araw ng Sabado. Pagkatapos ng halaman ko, matatapos ng gawain, tapos ako ng preaching, 10:15. Sabi ko, bakit? 10:30 ang labas ng simbahan. 10:30, after 10:30, mag-aaral pa ang mga preacher kay Father. Hindi ko gising pa kaya ang pari pag ganitong oras. Samantalang sa Pilipinas, minsan sasabihin pa ng pari, huwag na kayo maingay ha, matutulog na ako ng 7:30. Ganon. Pero nung makita namin si Father Carlos, masigla pa. Sabi ko, ano ba dito?
walang tulugan, puyatan talaga ang labanan. Pero nakapag-adjust po ako kasi nakita ko yung nature ng trabaho. Yon. So, makikita po natin yung pagiging flexible natin sa gawain ng Panginoon. Kapag sinabi po sa inyo, mga kapatid, na 15 minutes lang kayo para makasunod tayo sa oras, ibigay po ninyo yung pinakamainam na 15 minutes para sa gawain ng Panginoon. Ang sinasabi ng iba, kasi nag-practice kami ng 30 minutes eh. Kahit nag-practice kayo ng 30 minutes, kung hindi po tayo makasusunod doon sa oras, patakaran na naibigay sa gawain ng Panginoon, hindi po ganon kaganda ang magiging resulta sa atin. Alam nyo sa atin, lalo na sa mga worshipers, madalas ang pinakikiramdaman natin yung ating yung ating emosyon, yung ating nararamdaman. Minsan magtatalo-talo pa kayo, bakit pinutol tayo? Samantalang, ang ganda-ganda naman ng practice natin eh. Minsan kapag pinutol yung mga worshiper, akala nila hindi na dumating ang Diyos sa gawain. Diba? Kaya dito po, ilang bagay nais kong ipakita sa inyo. Una, mga kapatid, ito po yung ilang biblical qualifications ng appointed and anointed worshipers. Kayo, appointed kayo. Hindi ba? Inilagay kayo. Yung anointing po, nakabase sa pagtanggap ninyo at sa pagsunod sa patakarang ibinigay po sa inyo ng Panginoon. Hindi ba? Nasusundan po ninyo ako. Kung ikaw ay papasok sa isang tanggapan at sinabi sa'yo first shift ka at yung kaibigan mo siya second shift, hindi ka pwede magreklamo doon sa amo. Sabihin mo, bakit yung kaibigan ko second shift, ako first shift? Kailangan maging amo ka muna para magkaroon ka ng pagkakataon na magpasya para sa iyong sarili. Ang isang katangian po na binibigay sa atin ng Biblia as a workers, the word is denying, di ba? Denying ourselves. Denying yourself. Kasi kung hindi mo tatalikuran ng ukol sa iyong sarili, hindi po mabubuhay si Kristo sa atin. Sabi ni Paul in Galatians chapter 1, verse 19 and 20. Sabi niya, I have been crucified with Christ. Ako'y pinako na, namatay ng kasama ni Kristo, at ang nabubuhay sa akin ngayon ay hindi na ako kundi si Kristo. I have been crucified, ako'y namatay na, ipinakong kasama ni Kristo. Yung ipinako po ba, namatay na, nakakakilos pa? Hello? Ulitin ko yung tanong. Yung ipinako po ba, at namatay na, nakakakilos pa? Hindi na. Kapag sinabi pong I have been crucified with Christ, bawat bahagi ng ating katawan, ipinakong kasama ni Kristo. Yung bibig mo, ipinangakong kasama ni Kristo. Yung mata mo, yung kamay mo, ipinakong kasama ni Kristo. Ang tanong, bakit nakakakilos pa yung bibig na dapat kasamang ipinangako sa buong ng katawan? Minsan yung mga bibig natin nakapagbibitaw ng salita na laban sa Diyos, laban sa pamunuan na ating kinalalagyan. Alam niyo kung bakit? Kasi yung iba hindi pinako, itinali lang. Kaya kapag gusto nilang kalagan, kinakalagan nila. Si Kristo po hindi itinali, ipinako. Kaya kung tayo po, mga kapatid, ay worshipers, workers ng Panginoon, dapat alam natin yung word na denying ourselves. Kasi kung hindi nyo gagawin niya, wala kayo rito ngayon. Wala kayo rito ngayon. Napanood ko po yung pelikula na Bruce Almighty. Sino dito, no? Sa Ace Ventura. Basta yun yan. Ace Ventura, ano niya din yan. So, may isang party doon na, di ba, nagreklamo siya sa Diyos, parang unfair ang Diyos. Ang ginawa ng Diyos, ipinahiram sa kanya yung kapangyarihan. Nang ipinahiram sa kanya yung kapangyarihan, lahat ng prayer na dumadating sa kanya, tinugon niya ng amen, ng yes. Di lahat ng prayer doon sa isang lugar, sinagot niya. Alam niyo, nagkagulo sa isang lugar. Dahil karamihan pala ng prayer, tumama sa lottery. Sugal. So, tingnan ninyo ha. Kung lahat ng panalangin natin ay ibibigay ng Diyos, magulo. Bakit?
Wala naman pong taong nananalangin na hindi pabor sa kanya eh. Hindi ba? Minsan may nakaaway ka, sasabihin mo, Lord, paluin mo siya. Ay, yung nakaaway mo, yun din ang panalangin. Lord, paluin mo siya. Kung parehas kayo sinugo ng Panginoon, baka hindi na kayo magkaayos. Bakit? Baka parehas na kayo hindi makalakad. Kaya kailangan po ng denying yourself. Kaya tayo mayroon pamunuan, kaya meron tayong mga taong naatasan, sapagkat dyan po pinadadaan ng Panginoon ang mga rules natin para matuto tayong talikdan ng ukol sa ating sarili. Ikalawa mga kapatid, kasama po sa 10 points guidelines natin at kasama sa pagiging worshiper ang isang good character with concern to moral obligation. A good character with concern to moral obligation. May mga tao pong mabait kapag nasa prayer meeting. May mga taong di makabasag pinggan pag nasa gawain. May mga tao naman talagang sweet kapag nasa harap ng gawain. Pero dapat meron tayong moral obligation sa ating kapwa. Kung mabait ka sa prayer meeting, dapat mabait ka rin sa employer mo. Kung mabait ka sa mga kasista na kasama sa gawain, dapat mabait ka rin sa mga taong nakakaharap. Moral obligation po. Ganito, sa aming mga preacher, noon nagkaroon ng rules and guidelines. Bawal sa aming mga preacher ang magpipreach na nakabigote. Sabi ni Brother Mike. So, meron po tayong mga preachers noon na nakabigote. Talagang ganda ng tubo. Tanong kay Brother Mike. Sabi, sandali lang po, bakit sa ibang congregation pwede? Bakit sa ibang samahan pwede? Simple lang ang sagot ni Brother Mike, di doon kayo maglingkod. Yon, tingnan nyo. Sabi sa amin ni Brother Mike, bawal sa preacher ang may asawa na nanliligaw pa. May asawa na sumasideline pa, may part-time pa. So, bawal po yun. Kaya po, part po ako ng grievance committee and investigation committee, may mga pagkakataon na napupunta ako ng mga lugar para mag-investigate. Kasi may mga babaeng sumusunod sa preacher at may mga preacher na minsan talaga mapagbigay. Ayaw niya na nasasaktan ng damdamin ng iba, kaya baka naman pinagbibigyan. Pero yun po, nagkakaroon ng disciplinary action. Bakit? Meron kang moral obligation. Bawal sa preacher ang manakit ng asawa. Kaya masarap magkaroon ng asawa ng preacher. Ewan ko lang ha, huwag lang kayo magiging silosa. Diba? Hindi bawal talaga. Naalala ko yung isang preacher eh. Hindi po lahat kasi ng preacher na nagsisimula kami dito ay well accepted ng kanilang pamilya. Hindi katulad ng aking may bahay na talaga mag-start kami dito, siya nagpupo sa akin na mag-full time. Kahit wala po kaming allowance noon. May isang preacher na nagkwento sa amin noon habang kami nag-jogging ay ganito. Sabi niya ay ganito, umuwi ng bahay, wala namang elpong nabigay sa prayer meeting. Sabi ng kanyang asawa ay ganito, kanta ka pa ng kanta ng El Shaddai, God who is more than enough. Tayo nga ni enough, wala. So, nung masaling po, yung ego ng preacher sa kanyang pangangaral, inambaan ng sulpok yung asawa. Inambaan ng kamay. Pero nung inambaan, sinabi ng kanyang asawa, sige, tuloy mo yan, susumbong kita kay brother na. Nang matinig ng preacher, yung pangalang brother na, parang biglang binuhusan na malamig na tubig, ng init ng kanyang ulo. Alam ninyo, nung ibaba niya yung kamay naman ng asawa niya, tumama sa kanya. Talagang tinamaan siya dito, tinilakay siya. Nagsumbong ngayon kay Brother Mike yung preacher, habang kami nagkagaling. Sir, ganito nangyari. Sabi ni Brother Mike, tama yung ginawa mo. Kasi kung sinaktan mo yung asawa mo, sasabihin ko sa'yo, magpahinga ka muna at ayusin ang iyong pamilya. Magpahinga ka sa pangangalan. Eh, sir, akong sinaktan eh. Ano sagot ni Brother Mike? Kasama yan sa pagtitiis niyo. Diba? Meron po kasi moral obligation tayo. Hindi po pwedeng kapag nasa prayer meeting ka lang mukha kang matino. Sabi nga nung isang nabasa ko ganito, yung mababait daw pupunta ng langit. Di ba? Ang mabait yan pupunta ng langit. Kung kayo mabait, pupunta kayo ng langit. Pero kung magbabait-baitan lang kayo,
Sa langit-langitan lang. Aywan ko kung saan yun. Kaya ikalawang bagay, mga kapatid, after nung tinaging, kailangan magkaroon tayo ng good character na may concern sa ating moral obligations. Tinawag po kayo ng Diyos hindi para kumanta lamang. Tinawag kayo ng Diyos para maging mabuting halimbawa ng mga taong kumikilala sa Diyos. Tinawag po ako ng Diyos hindi para mag-preach lamang. Ilang oras lang ang preaching? 45 minutes, 30 minutes, o isang oras. Tinawag po ako ng Diyos para magpakita ng mabuting halimbawa sa mga taong inaakay sa gawain ng Panginoon. Kaya minsan kahit gaano kakulit po yung mga attender, workers, niningitian ko lang eh. Ina-enjoy ko lang yung kulit nila eh. Sabi ko, hindi naman araw-araw, oras-oras kasama ko ito. Kaya pagbigyan ko na lang. Enjoy lang pala. Pag-check, ano na lang? Ikatlong bagay, mga kapatid, is loyalty. Ito, sabi ng 1 Chronicle chapter 15, verse 2. Sinabi niya, walang maaaring bumuhat sa kaba ng tipan, maliban sa mga Levita, sapagkat sila ang hirang ng Diyos upang magdala nito at maglingkod sa Kanya magpakailanman. Kung gagamitin po natin yung word na magpakailanman, kailangan po naroon yung loyalty natin sa Diyos, loyalty natin sa paglilingkod sa Panginoon. Loyalty. Ito pong mga Levitang ito, bago po sila ilagay sa kanilang kalagayan bilang worshiper ng Panginoon, dumaraan po sila sa pagiging apprentice. Ano ba apprentice sa Tagalog? Yung bang alalay muna, di ba? Steps by steps. Bago po ako naging part o naging bahagi ng Council of Elders sa atin, sa foundation, dumaan po ako sa pagiging trainee. After ng trainee, naging regular SBDs po ako, naging assistant elders, hanggang sa dumating yung chance na ngayon po, part ako ng elder, at bahagi po ako ng council, 12 kami mga kapatid. Bago po umabot sa ganyang kalagayan, dumaan po ako sa mababa, nag-start ako. Kaya ngayon, wala pong pwedeng ipagawa sa gawain, natatanggihan ko. Noong unang panahon, nabigyan ako ng paintulot na mag-preach sa malaking gawain nang wala si Brother Mike. Kaya lang po ang trabaho ko, ako ang head ng Linis Brigade sa Luneta noon. Alam nyo, after ng aking preaching, nakaputi po ako ng pantalon, kasi yun ang uso sa amin noon eh. Puting pantalon, nagpalit po ako ng maong, kasi kailangan kong maglinis sa buong Luneta. May mga dumi ng tao na naiiwan doon, mga pampers ng mga bata, dinadampot po namin iyan. Kahit nakatayo ka na doon at nagbigay ng healing message, hindi tapos ang gawain mo. Dahil kapag iniwan po namin yung Luneta na marumi at nagreklamo sa atin, ano ang halaga ng pagtayo ko doon? Kung hindi ko nagampanan. Kaya ako dito, ako katwiran ko, utusan niyo lang ako, basta kaya ko. Yan po ang aking katwiran ng pagliling. Nagtatabas po kami ng damo ngayon, sa Amber. Nagtatabas kami ng damo. At salamat sa Diyos. Kasi, binibigyan ng Diyos ng karunungan natin servant leader. Nung isang overnight po na pinagtabas kami ng damo, dahil matataas yung talahib sa isang bahagi ng gawain natin, nakahuli po kami ng isang sawa na malaki at taas na naitaboy doon. Kita ninyo? Eh kung hindi po binigyan ng karunungan ng ating servant leader na magtabas kami at may nadisgrasya doon, di ba? Maibabalik tayo. So, wag mo lang tutulan. Kasi kadalasan po sa atin, lagi natin sinasabi mahirap eh. Kahit toothpick lang ang bubuhatin mo kapag sinabi mong mahirap, mahirapan ka talaga. Pero kahit sako ang buhatin mo, sabihin mong tutulungan ako ng Diyos, gagaan po yan eh. Walang mabigat na pasanin hindi pinagagaang ng Panginoon. Yun nga lang mga kapatid, ibigay natin ang ating loyalty sa Panginoon. Ito po ang katotohanan sa atin. Hindi po kami nagtatagalan Diyos sa isang area. Ako, galing ako ng Bulacan. After 1 year, pinalitan ako dahil pumunta ako rito. Pero pagkatapos ko po dito, may naghihintay na PFCC para sa akin. 1 year po. Alam nyo, pag isang taon na, medyo very close na kayo ng mga workers.
masyado nang malapit sa inyo. Pero doon kayo pull out at aalisin. Minsan, nung bago pa lamang ako rito, nagtatanong ako ibinigay ko naman ng pinaka-the-best ko. Bakit kung kailan magaang na yung sitwasyon sa kakaalisin, tinuturuan kami ng Diyos na ang tao huwag maging loyal sa preacher. At ang preacher, huwag maging loyal doon sa mga working committee, yun po ang tawag sa atin working committee o coordinator. Maging loyal tayo sa Diyos. Nagkaroon man, nagpalit man ng pamunuan, maging loyal po tayo sa Diyos. Unang-una, hindi naman si Sister Maria tumawag dito sa inyo Ikalawa, hindi naman si Sister Mirna ang ihaharap nyo sa hukuman ng Panginoon. Pag umarap tayo sa hukuman ng Diyos, di naman natin sasabihin, kilala ko po si Brother Mething, friend ko yun sa Facebook. Diba? Hindi yun. Paano mo isinabuhay ang salita ng Diyos na napakinggan at paano mo isinabuhay yung calling ng Panginoon sa iyo. Umawit po ako ng Panginoon ng masayang-masaya puso ko kahit nasira yung kwerdas ng gitara namin. O, di ba? Lord, kahit nakakainis yung mukha ng mga kaharap namin, talagang ibinigay ko ang para sa iyo. So, tatlong bagay is loyalty, mga kapatid sa Panginoon. Loyalty. Una, pag naging tapat tayo sa Diyos, Diyos naman ang unang naging tapat sa atin. Di ba? Lahat ng bagay na ibinabalik ninyo, hindi nyo yan. Sa Diyos yan. Yung tinig ninyo, hindi naman ninyo yan Alam ba ninyo, na katapat ng tinig ninyo, isang tubig lang na malamig, kaya kayong patigilin ng Panginoon. Di ba yung lakas ninyo, sabi nga nung iba, pilay hangin lang Yung wala kang ginagawa, bigla nang pakiramdam mo, sakit ang balakang mo, tawag sa atin sa Pinas, pilay hangin yan Di ba hangin pa lang yan, mga kapatid, napilayan ka na. O paano tayo magmamalaki sa Panginoon? Yung tinig na mayroon kayo ngayon, yung gaganda ng katawan ninyo at kalapad na yan, bigay nyo ng Diyos. Ito nga, may tinanong ako Yeah? Ano sabi ko, model ba ito? Siya? Sino ba yung tinanong ko? Hindi. Sa bahay din niya nag-aaral. Yung katawan na yan, kako, kaya magtaob ng kanyang employer. Akala ko talaga model ka. Di ba? Yung bagay na mayroon tayo, pahiram ng Diyos. Kaya kung pinahiram tayo ng Diyos, bago tayo naging tapat sa Kanya, nauna siya naging tapat sa atin. So, bigay natin po yung loyalty sa Panginoon. At tinawag po kayo sa ubasang ito, naniniwala kayo. Amen. So, dito kayo tinawag sa ubasang ito, dito po nais ng Diyos na i-offer natin yung loyalty natin sa Kanya. Ika-apat na bagay, mga kapatid, a servant heart. Ang sabi po dito ng Numbers chapter 8, verse 15 to 19. Ulitin ko po mga Levites, parang kayo ito Ang Levites ay appointed and anointed worshiper ng Panginoon. Sila po'y taga-awit, mga kapatid. Taga-awit. At sa gawain ng Panginoon, kahit gaano kahusay ang preacher, kahit gaano kunil ang kanyang pangangaral, isang pangit, isang hindi awiting kaugma ng kanyang itinapik, pwede pong masira yung flow ng gawain. Dapat masyado kayong sensitive. Kaya, hindi ko naman kayo pwede panghanapan dito. Hindi katulad sa Manila, kapag sinabi, Brad, ano kakantahin po namin sa healing? Sagot ko, makinig kayo. Bahala na kayo mamaya. Ganon. Kayo, hindi ko pwedeng offer ang ganon. Kasi hindi naman kayo regular nakakapakinig sa radio natin at insa pa sa nature ng inyong mga trabaho. Di ba? So, kaya, tinatanong natin. May mga pagkakataon na kapag nagsabi ako sa inyo ng naipakakanta ako sa preacher, may nagbabago yung topic ko. Kaya lang, hindi ko na binabago yung pinakakanta kasi yun ang practice ninyo. Ako nang a-adlib para itugma doon. Pero mga kapatid, tayo po sa worshiper, sabi dito po ng Numbers chapter 8, verse 15 to 19. Pagkatapos mo silang linisin ayon sa kautusan at maiharap kay Yahweh bilang tanging handog, magsisimula na sila sa paglilingkod sa toldang tipanan. Sila'y nakatalaga sa akin bilang kapalit ng mga panganay na lalaki ng Israel.
Ang mga panganay ng Israel ay tinalaga kong maging akin ng 12 ko ang mga panganay ng Ehipto, kaya sila ay akin, maging tao, maging hayop. Hiniram ko ang mga Levita bilang kapalit ng mga panganay ng Israel, upang makatulong ni Aaron at ang mga anak nito sa paglilingkod sa paglangtipanan sa paghandog ukol sa kasalanan ng Israel. Sa gayon ay mailalayo ang mga Israelita sa panganib na mamatay kapag sila ay lumapit sa santuario. Ilan na yan? Ika-4, yung word ng servant heart. As servant heart. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Pagkatapos mo silang linisin ayon sa kurusan. Sabi dito ng Biblia, kung titingnan po natin mga kapatid, itong mga Levites na ito, sila po ay nagmi-minister kahit wala sa lamplight. But nandun po yung kanilang diligent workers behind the scene. Kasi minsan, ang nagkiking struggle na ninyo as a choir, ganito. Sino ang hahawak ng microphone? Minsan may ganong struggle. Pagkatapos ganito, may naangkin tayong piyesa. Sa Pilipinas po, may mga piyesa, mga choir natin. Pero, hindi pinaangkin ni Brother Mike yung piyesang yan. Halimbawa, Sister Helen, Ellen, yung purihin at sambahin, sa kanya yan. Pero may mga bata ngayon na binibigyan ng piyesang ito para in case na dumating ang pagkakataon na pinakanta ni Brother Mike at medyo pinit ang boses ng Sister Ellen, nailipat doon. So, nakikita po natin mga kapatid na pwede tayong turuan. Pwede tayong, alam po ba ninyo, kung nakikinig tayo ng ibang mga, meron kasing mga pagkakataon na kapag nakikinig tayo ng mga kanta ng Hillsongs ni Darlene Ship, ginagaya natin pati yung adlib nila. Dapat kung ano yung natural sa puso mo. Kahit sa panalangin po mga kapatid, halimbawa, pinanalangin kayo sa choir ninyo, ikaw ang nautusan, huwag mong kunin ang panalangin ng sino man. Kunin mo yung laman ng puso mo. Diba? Kasi yung puso mo na yan, daan niya turuan ng Diyos eh. Eto, sa nag-MCs ngayon, akala ko nung una, sinabi ko na ito sa Jero kagabi, sinabi ko na tinext ko sa Hypa kanina. Akala ko nung una kasi, ano lang yon, way lang nag-MCs. Nakapagpapasok ng preacher, sinasabi, at ngayon dadako po tayo sa pinakamataas na antas ng gawain natin ang pakikinig ng salita ng Diyos. Binago ko na. Sabi ko sa kanila, and then sa inyo rin ang mga nag-MCs dito sa Friday group or Sunday, Friday, minsan ma-MC kayo ng Sunday o Saturday, sabi ko, ganito na lang sabihin ninyo. At ngayon dadako po tayo sa healing message. Ang mensahe na nagbibigay ng kagalingan at ang gagamitin po ng Panginoon ay si Brother Ryan Bigalbal, Brother Joe, yung Banyales. As simple as that, mga kapatid. Kasi sa totoo lang, wala po namang level eh. Wala namang antas. Hindi naman mas mataas ang antas ng preaching sa praise and worship. Actually, mataas na ang praise and worship dahil ito'y di ba, twice sa prayer. Kaya, sinabi ko, kala ko kasi noon, style lang. Pero nung mag-ikot na ako, parang general na nila. General na ganon. So, sa ating sa foundation, noon dati, si Brother Resty nag-MC. At ngayon, sabi niya, ibibigay po namin sa inyo ang maghatid ng mensahe at lay evangelist, ganon. Ating founder, Brother Mike Vilante. Hindi yun hindi yung pinalapas yung Brother Mike. Pero nagmi-meeting kami, sabi ni Brother Mike, huwag nyo nang ilagay yung founder, the evangelist, ilagay nyo na lang as simple na ganito. Servant leader, kasi kayo mga servant eh. Ako naman ay leader ninyo. Ganun lang naman. Kaya, pagdating na doon, at ang gamitin po, at ngayon dadako na tayo sa healing message. Kasi ang aming ininidiin dito mga kapatid, lalo na Sole, ang mensahe po ng Diyos ay healing. Mensaheng nagpapadali.
Hindi man kayo pagalingin sa inyong physical na katawan ng oras na yun, pero kapag gumaling ang puso ninyo yung bang inis na inis ka na doon, ng oras na yun, habang nakinig ka na bago yung inis mo, di ba? Amen. Gumaling na. Yun ang, at willing naman tanggapin ng mga nag-EMCs yung ganong uri ng pagbabago kasi may mga puso na kayang maglingkod sa Diyos. Ulitin ko po mga kapatid, yung word ng servant heart, yung puso natin. Kaya ako sa akin, sana maramdaman ninyo, maramdaman ng mga attender natin, nang gawain po ng Panginoon, dapat lagi tayong excited. Bakit? Unang-una, pagpapalain ka na. Amen. Ikalawa, nakikita mo yung mga mukha ng mga taong kinaaliwan mo. Di ba? Nakikita mo yung kanilang mga gesture. Di ba, niligaya ka? Kahit nga nakasimangot na, ako kahit nakasimangot nang nakita ko, nangingiti ako. Yung sister na ito, alam mo siya lang may pasa ng problema na lahat. Hindi niya alam na mas marami pa mabigat ang problema sa kanya. Di ba, yung mga ganun lang. Pagkatapos, kapag may nang iinis sa'yo, nangingiti lang din ako. Bakit? Nahawa naman ako dito kasi gigil siya ako. Mas malala. Di ba, mga ganun lang eh. Basta yung puso lang natin, paglilingkod. Ikalima ba, mga kapatid, ay ganito. Numbers chapter 8. Numbers chapter 8, verse 24 to 26. Ganito magiging tuntunin tungkol sa mga Levita. Mula sa edad na 25, tutulong sila ng gawain sa loob ng toldang tipanan. Pagdating nila ng 50 taon, pamamahingahin na sila. Ang gawain nila ay di tulad ng dati, tutulungan na lamang nila ang kanilang mga kasamahan. Hindi ko naman sinasabing kapag 50 taon na kayo, mamahinga na kayo. Ito'y turo para sa mga Israelita, mga kapatid. Pero ito po ay tumutukoy sa tinatawag na teachable heart. At teachable heart. Spirit. At teachable spirit. Yung espiritu na marunong turuan. Sabi dito ganito, mula sa edad na 25, kasi nung unang panahon, pag 25 years na sila kasi mga kapatid, start pa lamang ito ng kasiglahan ng buhay ng Israelite. Alalahanin niyo, sinasabi nga sa kanila na halos 40 nag-start yung kanilang adult period. Sa atin, 40 na ngayon, nag-start ka ng maraming maramdaman sa katawan. Noon nagsisimula pa lang yung pakiramdam nila na 18 years old. Iba yun noon mga kapatid. Pero, kaya sinabing pagdating ng 50 ay pagpapahingahin sila, hindi para mamahinga sa paglilingkod, kundi yung mga bagong naturuan nila, yun na lang kanilang isasabak. Kasi, generation by generation, gusto ng Panginoon na ma-establish yung ganon. Sa atin ngayon, isipin nyo lang, ito, nothing against kasi tayo naman ay pare-pares na Katoliko. Pero para bagang napakabigat na i-pacify yung sinabi ni Pope na 45 days lang pwede nang i-annul at libre pa. Diba? Yung declaration po yun ng Papa natin na hindi na dadalhin sa Vatican ngayon ang annulment. Dati kasi dalawang tribunal yan marriage. Pag hindi na ayos ng inyong parokya, darating sa diocese natin. At pag hindi po naayos ng diocese, dadalhin po sa Vatican ngayon. Ngayon binibigyan na ng pahintulot ng Papa natin sa Roma na bigyan na ang Paris ng pagkakataon i-announce o sabihin na walang visa o hindi kayo ikinasal. Ang meaning po kasi ng annulment, pagpapatunay na hindi kayo ikinasal. Hindi pagpapawalang visa ng kasal. Ang divorce, pagpapawalang visa ng kasal. Ang annulment, sinasabing walang naganap na kasal. Yung po ang pagkakaiba. So, parang ang bilis, di ba? Bagay, sabi ko naman sa sarili ko, tayo as Christians, ako as a preacher, turo ko naman kung paano ma-establish ang isang pamilya. Dahil kahit naman 2 araw lang ang annulment kung hindi ka naman papatol yan, di ba? Yun nga lang. Kailangan natin mas masidhin pagtuturo. Kung tuturuan po natin ang ibang tao, kailangan syempre makita muna sa atin. Di ba? Ako okay lang yung nagkakaroon kayo ng conversation.
ito ang tama, naawitin, ito ang ganito. Pero once na napagkasunduan na ninyo, ituloy po ninyo. Pangit naman kasi yung wala ka lang pakialam, hindi ba? Opo. Wala kang sasabihin. Pero pag uwi mo ng bahay, iba naman ang kakausapin. Kami po ay Council of Elders. Ganito ang meeting namin. Nagkakaroon po kami ng deliberation. Halimbawa, mayroong isang preacher dito, halimbawa lang naman, may isang preacher na may case sa isang probinsya. Ako yung pupunta doon para mag-investigate. Pag nagsabi po ako ng aking investigation, at ito ang nangyari na sitwasyon, pinagpapasyahan po namin yung preacher, so bibigyan namin ng disciplinary action. Kung 3 buwan, hindi namin bibigyan ng outreach, pero mag-work sa office, gano'n. Pero bago po yun, mga kapatid, mayroon kaming deliberasyon. May abogado siya, yung preacher. Pero wala doon yung preacher. Halimbawa, ang abogado niya, Sister Marie. Pagkatapos ako naman yung nandoon sa kabilang side. After po nun, mga kapatid, magbobotohan kami. Or after nun, pag na-realize namin na tama siya, huwag bigyan disciplinary action, kahit nanggigigil po ako doon sa aking pagbibigay ng comment, tatahimik na ako. Pagkatapos nito, nag-assign kami ng tao na siyang speaker nung case na yon. Halimbawa, kung ang kaso, Brad, pahiram na pangalan mo? Francis. Brother Francis. Halimbawa lang ha, Brad ha. Halimbawa si Brother Francis sa may problema. Ikaw ang kay Brother Francis. Ano pangalan sister? Chris. Sister Chris, ang nasa kabilang side. Pag nanalo kayo sa side mo, sasabihin lang namin sa kaharap namin, pre, talo ka ha. Kung sino pa nanalo, yun na naaasal eh. Pre, talo ka ha. Sasagot ko lang, bawi ako sa susunod. Pero, halimbawa sa case na yon, ang ibinibigay namin speaker ay Sister Lynn. Walang iba magsasalita maliban kay Sister Lynn. Kaya kapag nagtanong sa akin yung preacher ko, sabi mo, Sister Lynn, siyang speaker sa case mo. Kaya ikaw, kahit panalo ka, hindi ka mag-share sa prayer meeting. Mga kapatid, tinalo ko yung mga kasama ko sa elder. Nagtagumpay ako, hindi ganon. Kaya kaya smooth, mga kapatid. Pag hindi problema, ako, eto katwiran ko, ayoko makisawsaw sa problema eh. Bakit? Ano ba mas masarap? Yung wala kang problema, meron. Di ba? Di ba yung wala? Bakit kang gagalait eh? Sayang lang, di ba? Sayang ang moment ng buhay mo. Kaya, marunong din sana tayong turuan, mag-adjust. Kasi sinabi ko sa inyo yung flexibility, kasama po yan sa pagiging teachable. Yung availability ninyo, yung flexibility ninyo, at siyempre simplicity ninyo. Simplicity natin. Ilan na? 6. Ika-anim. Hanggang ano lang naman ito, hanggang 32. Tatawa kayo, ha? Hindi na ako nagbibiro. Hanggang anong oras tayo dito? Gutom na ako. Gutom ko na. Ika-anim po mga kapatid, love of God house. Love of God house. Alam niyo kung ano ibig sabihin nito? Yung pa mga Levites, kaya hindi sila binigyan ng lupa na tatamnan at lupang titirhan. Doon po sila natutulog sa tabi ng kaba ng tipan. Halimbawa, itong simbahan, halimbawa lang ha, ito yung simbahan, doon po sila nagtotolda. Nung unang panahon, wala namang building eh. Tolda lang. Bakit? Sila nagtitake care ng lahat ng gamit doon sa loob ng bahay ng Diyos. Kaya ikaw bilang worshiper ng Panginoon, dapat may pagmamahal ka sa gamit sa bahay ng Diyos. Kapag ikaw may hawak ng microphone, huwag mong hayaan na itiklop iyan na hindi malaman nalilinisan. Diba? Punasan, kung may alcohol kayo, bago nyo huwag nyo hayaan na yung laway mo maiwan doon. Kasi, kahit nga nasa bibig mo, pag hindi ka nag-toothbrush ng ilang oras, diba, naamoy niyan, halos 1,000 uli na maiiwan doon, di ba? At wag yung mga cord, wag yung bilot na parang, di ba, parang tali ng sapatos. Ayusin nyo. Ako, dito sa DMC, pag araw ng linggo,
yung mga electric pan doon sa likod ay bukas na walang na walang tao, pinagpapatay ko. Ino-off ko. Bakit ko ino-off? Kasi, naiisip ko dagdag gastusin yan doon Maliit na bagay lang yun, mga kapatid. Nakikita ko naman na ginagawa niyo, naglilinis kayo. Nagwawalis. Sa atin, malalaking simbahan, di ba? Lalaki ng simbahan. Pero tinuturuan ko yung mga workers, sabi ko ganito, Sister Lika, yung bang mga gagamba na yan, simbahan, alaga nyo ba yan? Ay, hindi brad. Hindi nyo pala alaga Linisan nyo yan. Magpaalam kayo kay Father. Kaya doon sa parokya namin, anytime na gamitin ng prayer partners, priority ng pare. Bakit? Kasi alam ni Father itong mga prayer partners na ito, naglilinis ito once a week sa simbahan. Nagpapagpag ng alikabok, nagpupunas, pinababango yung simbahan. Kung ganyan ang ugali mo sa bahay ng Diyos, hindi ba matutuwa sa iyo, Pare? Hindi ba? Huwag na nating total hindi naman tayo ang nangangasiwa dyan sa simbahan. Yung mga gamit ninyo, mga kapatid, mahalin po ninyo kasi party yan. Yung sound system ninyo, yung mixer ninyo, ano pa ba ginagamit ninyo? Wala po. Gitara. Wala po Wala. mixer. Gitara lang. Ganon. Kung ano yung ginagamit ninyo, mga kapatid, sa paglilingkod nyo sa Panginoon, na parte ng bahay ng Diyos. Ano po ninyo? Ingatan po ninyo. Ako na-exercise ako dito kasi kahit sarado ito nung sunstorm. Opo. Punasok kaya ito ng ng alikabok. Kaya punas ako ng punas dyan. Parang ina-enjoy ko. Bakit? Di ba? Ina-enjoy ko kasi yung buhay na mayroon ako. Amen. Ilan and finally, mga kapatid, sa Final susunod na lang, yung ilan pa yun? 32 25. Binibiro ko lang naman kayo. 25 pa. Finally, a sanctified lifestyle. Ang binanggit po dito is sprinkling, shaving their flesh, at washing their garments. Ito lang ang biblical meaning. Sprinkling po, mga kapatid, means studying God's Word daily. Hindi nyo siguro ito magagawa. Alam po ninyo, meron kayong yung... Nagawa po. May guides po. May application kayo ng ng e-gospel? May application kayo nun? Ako po ay sa ETW. Gumagawa po ako ng ganito at ako. Yan parang calendar. Yan, ito po. Yan po yung ngayong September. Nauna ka na. Ako. Balik mo. Kasi po kailangan po ng anak ko. Nagbabasa po ko. May anak ka na? Ako. Ang anak ko ng Bible everyday. Hindi halata. Hindi, kaya ko sinasabi sa inyo application ng e-gospel, kasi ito daily gospel Okay. ng misa natin. Unang pagbasa sa Karyas. Ikalawang pagbasa, Salmo, Tugunan, Ermias. Ikalawang pagbasa pala yun. Pagkatapos, ang gospel natin ngayon, ano ba ito? 26 nyo. Apo. At Luke chapter 9, 43, 45. Ngayon po ay Saturday. Saturday po, Sunday. Sunday po ang upahanin. Hindi, ngayon lang. Saturday po. Luke Luke 9, 43 to 45. Ito yung ito po yung binabasa ko. Kaya alam ko ang first reading. Kaya minsan, pag mag-preach ka, pwede mong daanan yung first reading, naisip ng mga tao, bait naman ang preacher na ito. Alam niya ang misa. Kasi nasa application. Wala na po kayo may tatago ngayon. Yun po yung ito nagiging guide ko, at ito yung sa daily bread natin. Kaya, basahin nyo lang. Nasaan na ba yung aking Basahin nyo lang po, mga kapatid, kasi yung sprinkling na binabanggit ng Biblia, yun po ay, studying God's Word daily. Ikalawa pa, sabi dito, shaving their flesh. Sa wikang Tagalog, mga kapatid, ay, sabi dito, wisikan sila ng tubig, panlinis ng kasalanan, paahitan ng buo nilang katawan. Ang ibig po sabihin niya ay applying God's Word
daily to their behavior. Diba? Applying God's word daily to their behavior. Halimbawa, ang gospel, ibigin ng kaaway. O, huwag mo lang basahin. Yan mo lang. I-apply mo. Ay, apply mo. Pero alam nyo, ang ibig nang masabihin ng salitang gusto ko rin bigyan na ano sa inyo, kasi yung iba napukonsensya dito eh. Brad, kasi yung ang ibig kong sabihin ng ibigin ng kaaway is stop doing bad sa taong naiinis sa inyo. Hindi naman yung kailangang may kilig moment pa kayo, text mo pa, I love you, di ba? Di ba? Ano lang, stop doing bad. Yun po ang meaning ng ibigin ng kaaway. Huwag ka lang gagawa ng masama sa kanya. Mahal mo na siya. Hindi na kailangan may kilig moment pa kayong dalawa. O kaya meron pa kayong sa Facebook, mahal kita, ganito. Di ba sasabihin naman, pastit naman niya. Opo. Huwag ka lang gagawa ng masama lamang sa kanya, mahal mo na siya. Okay? And finally, washing their garments, keeping their attitude untainted by renewing their minds daily. As sanctified, yun under po yun ng ikapito, as sanctified lifestyle. Kayo po, mga aawit ng Panginoon, hindi lang habang kayo nagpa-practice, hindi lang habang tayo ay nasa gawain. Yung buhay na mayroon tayo ngayon, sanctified lifestyle. Nasa shirot ka, nasa bus ka, nasaan ka man, sino man kausap mo, asawa, dapat yung buhay na mayroon tayo, sanctified lifestyle. Ha? Para kahit saan tayo makarating, enjoy natin ang buhay. Huwag niyong pabigatin po ang inyong mabigat na trabaho ninyo. Huwag niyo nang pabigatin pa damdamin ninyo. Di ba? Totoo lang naman yan eh. Gabi, meron akong binabasang articles tungkol sa buhay abroad. Nararamdaman ko talaga yung yung bigat ng loob niya. Sabi niya na hindi ako makauwi kahit gusto kong umuwi kasi maraming umaasa sa akin. Hindi ko masabi sa kanila na may sakit ako. At kahit may sakit ako, kailangan kong magtrabaho dahil iniisip ko ipadadala. Pero, karamihan, sabi niya, tuwing magte-text sila sa akin, anong oras ba namin kukunin yung remittance? Hindi man lamang naitanong na kumusta na ako. Ganito. Alam ninyo, yung sa articles na yun, ano siya ngayon, nag-struggle siya sa sakit na cancer. Ang nagpapadala po, hindi dito I think London yun, ang nagpapadala ng pera sa Pilipinas, amo niya, habang pinagagamot siya. At gusto niya na sanang ipagtapat na yun ang kanyang kalagayan, pero napipigilan din siya. Sabi niya, doon sa articles niya, siguro, ang katapusan na lang nito ay ang pag-uwi ko na nasa loob na ng isang kabaong. Paano hindi ka maiiyak, mga kapatid? O, diba? Naalala ko ngayon yung mga katulad natin, ninyo, paano, pag na ako kinaway, naalala ko lang. Yung nabasa kong articles na yon na ayoko namang i-post kasi private yun, pinadala lang sa akin. So, mga kapatid, yun lang po. At salamat sa inyo. At pagpalain ng Diyos sa lahat ng lalapag sa lamesa. Pagpalain ng Diyos ang ating sikmura. Salamat po. Thank you naman po.